yung susunod na isa sa lesay ko, yung experience ko nung yung isang raid na ni-raid namin yung yung kampo ng militar diyan sa Pigdusuan. Ni-raid nyo yung kampo ng militar? Oo, Pigdusuan, Agusan Surian. So, sandali kayo na-raid doon sa Nilusob namin. Oo. Ngayon, kayo naman ang mang-raid. Oo. Yan so, naman. TO ito, Tactical Offensive. TO yan. Sige nga, ikwento mo nga yung trabaho na... Pero ano ka to? SO ka dito? Oo. Sige nga. Yung yung Tactical Offensive kasi ang ang magdidibuho ng plano na yan yung mga commandman. Ako hindi talaga ako makasali sa ang mga plano ng militar niyan kasi ako supply lang ang linya ko sa trabaho. Ang ako niyan yung naglusob kami ang personnel 80 na tao niyan. Yung yan lang yung ko inaatupag ko kung paano yung pagkain namin, paano ma-sustain yung pagkain namin kung pupunta na kami doon sa ruta namin. Sige nga, yung eksaktong mga ginagawa mo, ikwento mo nga, yung katulad na mag-raid kayo, di ba? Anong ginagawa mo? Kung sa akin na supply officer, ako ang naghahanda ng mga pagkain ng mga kasama. Bali, kinikwenta ko yung kung ilang araw yung kukonsumuhin namin na pagkain, ano ang mga pangangailangan namin sa pagkain doon. Bale, depende sa kalayo, kung gikan sa kampo, anong layo at ilang bigas yung namin, yung dadalhin namin at saka yung ulam, kung ano ang kinakailangang ulam, kung ano ang nandyan, yan lang yung kinukonsumo namin. Yun, depende na. Tapos, ibabahagin ko na yung mga supply na kailangang dalhin sa mga kasama. Bawat isa dadala talaga ng supply. Depende na kung lulutuin ba namin lahat o doon na sa unahan kasi pag mag-DTO kailangan talaga yung sikreto na pagkilos. Kaya TO Tactical Offensive. Sige. Kaya kailangan kailangan may mga sa mga panahon na yan, nagdala kami ng 3 salmo na bigas. Kasi malapit lang man yung kampo sa kampo sa INPE, sa kampo ng militar. O ang pagitan, tubig lang yung pagitan, yung ilog lang yung pagitan ba. Kung straightin mo paglakad, mga 4 na oras lang. Pero kasi liblib yung lugar at saka maraming mga bundok-bundok. Parang hindi at saka yung mga militar noon hindi naman sila palaging nagro-robing sa mga malayo na mga area sa perimeter area raman ang nila, niro-robing nila. Kaya yun, malapit lang kami, pang 2 araw lang na bigas ang dinala namin. So mga ganon, kasama ka talaga sa lakaran Oo, kasama ako sa lakaran. Marami man kami mga babae, mga kasama ko ng mga babae, mga medic. Mga medic, sila rin ang naghahanda sa mga medical na mga supply. Ako, nagpapasiguro lang ako sa yung mga pangangailangan sa pagkain namin. Yun. Tapos yun, pag namin doon, yung mga kuman naman ang nagpaplano kung tapos kami, kasi wala naman kaming mga armas, sa likuran lang kami. Pag sabihin ng kuman na tapos na ang aalis na kami, hindi na kami magpunta doon sa na pinangyarihan. Yan lang yung mga assaulting team. Ganun ba yan? Sila lang ang pumupunta doon. Tapos sabi nila, tayo ang nakalamang, nakakuha tayo ng mga ganito, ng mga armas. Tapos, yung mga panahon na yun, hindi ako nakasama talaga doon talaga sa loob. Dito lang kami sa labas, mga walang armas. Kaya yun, pag sabi ng mga kasama na nakuha na ang mga armas, umalis na kami. Umuwi na kami. Tapos alas 8 ng umaga, nakarating kami sa doon talaga sa kampo namin, 1:00 ng hapon. Ang lapit lang talaga. Tapos yung mga panahon na yun, kasi hindi pa man masyadong maraming mga sundalo noon, wala pang mga reinforce. Doon lang kami. Doon lang nag-assessment, wala pang mga kasi malayo yan, interior na yan na mga panahon na yun. Yun yung yung experience ko sa unang TO na nasalihan ko. Tactical Offensive. Tapos, yun, 2010
10 man yan, parang April man yan. Doon sa San Luis, Agusan, Esperanza, Agusan del Sur. Yun, tapos 2010, pagka 2011, doon na nagsimula yung yung partner ko ngayon, yan yung panahon na nagsama kami kasi siya, sa ibang unit yan siya, tapos sa amin, nalipat doon sa unit namin. Kasi yung HQ sa mga panahong yan, konti lang yung tao. Kaya doon siya, inilipat siya doon sa amin. Siya, yung mga panahon yan, elemento pa siya yung panahon yan. Tapos supply officer ako ng mga panahon na yan. Supply officer ako kasi may mga importante sana mga trabaho na pwede ko nang gampanan, pero hindi ako nila pinapagampan ng mga ibang mga trabaho na makakaya ko kasi patuloy yung mga plano noon na ililipat ako sa Western Mindanao region, yun sa Zamboanga. Tapos yung mga panahon na yun, sa paglipas ng mga ilang buwan, na-division na naman ng komite sa region na hindi na ako lilipat sa Western Mindanao region, hindi na ako ililipat. Yun, pag ng mga panahon, naging SO pa rin ako naging SO pa rin ako ng HQ habang nagiging PA ako, political officer sa dual tasking na ang nangyari sa akin. Political officer, ang political officer na gawain is nagpapasiguro sa mga pagbigay ng mga aral sa mga kasama. Depende kung ano yung mga kailangang ibigay sa mga kasama, na mga ibigay ng mga aral, mga lecture. Yun, tapos nag-dual tasking ako, tapos yung naging asawa ko is yan man yung bagong makapunta sa unit namin, tapos ka-team kami niyan, Hindi, may love triangle daw kwento niya Torsionada ka rin daw na. Oo, yun. Kwento Bali, naman. ano man yan. Ano naman to? Bali, Kwentong love life. doon sa loob kasi, ako na to, kay majali man ako na to, tapos mahilig ako makikwentuhan sa mga kasama, marami akong mga kaibigan. Tapos, sa ibang mga unit, marami din akong mga kaibigan doon, na mga kasama. Tapos, may hindi naman marami, pero may mga kasama talaga na nais din ba na sa akin, nais na, sana manguyab, sana Siyota, magjowa. makikjowa sa akin. Oo, tapos, yun, sila, nagpaalam sila sa unit namin na sila manligaw sa akin na tapos sabi ng ng commander ko na anong plano mo kasi okay ka lang ba na may nais na sa iyo manligaw. Sabi ko sa mga kasama sa kuman ko na hindi ko tatanggapin ang panliligaw niya kasi hindi ko alam kung hindi ko siya nakasama ng ilang buwan. Hindi ko alam kung ano ang niya, ugali niya. Kung gusto man akong may manligaw sa akin, yung alam ko kung kilala mo na. Kilala ko kasi mahirap na. Kasi dito sa Kilusan, madali lang tayo makaasawa rito. Tapos hindi pa natin siguro kung anong ugali. Kaya yung kinubinsi talaga ako ng mga kasama na bala na ako hindi mo siya sasagutin. Basta nang harapin mo naman kasi para rin naman hindi siya mahiya sa unit niya. Sabi ko na hindi ko na lang talaga kakausapin kasi sayang lang. Kayo na lang magsabi sa kanya na di ko siya tatanggapin. Tapos yung naasawa ko close kami yan kasi sa mga gawain talaga doon, kami talaga ang yung kasama ba sa gawain, pag sisibak ng kahoy, pag kuha ng supply, pagluluto, tapos mabait naman na kasama. Yun, tapos hindi pa nga kami nagkasintahan, sinichismis na kami ng mga kasama na nag-UUG na daw kami, nag-underground na daw kami ng relasyon. Di sinabi ko naman mabait naman talaga si Jimboy. Sabi ko ng mga kasama, wala namang problema kung
kung totoo man yung sinasabi ninyo na nag-underground na kami, wala namang problema, mga kwalipikado naman kami kasi wala naman akong asawa, tapos siya, wala rin namang asawa, tapos nagagalit lang yung mga kasama kasi hindi naman ako nagagalit sa mga sinasabi nila. Tapos yun, tapos ano talaga kami, kaibigan kami talaga niyan unang-una, tapos yun, may mga kaibigan din siya na nagsasabi na nais din na mag-ano sa akin, nais din na nais din akong ligawan. Tapos sabi niya, kayo na ang bala. Tapos yung may mga ano man doon, mga meeting ng committee mga meeting ng sanga ng partido sa mga unit. Tapos collective man kami sa isang unit. Tapos nandun ako ng mga panahon yun, nagsabi siya sa mga kasama na ako may liligawan ako na kasama natin dito, si kasamang Yadi, na naiso sana na magpaalam na pananghid man yung doon, yung magpaalam na kanang manligaw sa kanya. Tapos ako, hindi man ako pwedeng magsabi doon na hindi din ako pwede na oo. Ganun ba yan? Hindi man pwede. Tapos, ang ginawa ng mga ng komite, isa man ako sa membro ng komite ng partido sa unit namin. Tapos kaming mga kanang komite ng partido sa unit namin, kami yung nag-meeting kami na anong tingin mo niya na na gusto ka man ni kasamang Jimboy, anong tanaw mo niyan? Sinabi ko na mga kasama na sasagutin ko si kasamang Jimboy kasi kahit na napa siya sa mababang antas ng responsibilidad, pero nakita ko naman yung potensyal na sa militar, sabi ko sa kanila, kasi nakapag-aral naman siya, tapos mabuti naman siyang magsalita, tapos yung ugali niya, sabi ng mga kasama, sige, hindi alam ni kasamang Jimboy ni Jimboy na sinagot ko na siya sa komite. Tapos, giplaster ng komite na mag-meet na kami, mag-istorya na, parang mag-date na kami. Tapos yun, sabi niya, pero hindi niya alam na sinagot ko na siya sa komite namin. Tapos sabi ko sa kanya, sabi ko sa kanya, bakit nandito ka? Doon lang sa kubo ko. Sabi niya, pumunta ako rito kasi alam mo naman na manligaw ako sa iyo kasi naman ako sa mga kasama na manligaw. Sabi ko, alam ko naman. Tapos tapos sige, dito ka, ano ba talaga ang mga rason mo? Ano ang mga rekisito mo? Bakit ka dito sa akin manligaw na may anak na ako? Sabi ko sa kanya, may anak na ako. Tapos mabigat na ang responsibilidad ko. Marami namang mga single dyan na mga kasama. Bakit hindi sila yung pinili mo? Sabi niya na, una-una, tinatanggap ko naman na may anak ka na. Tapos, nakita ko naman na mabuti ka namang babae. Kahit na bungangera ka, kasi mabunganga ako. Pero, sa sa iba naman na bahagi ng mabuti ka namang tao, tapos mabuti ka naman sa mga trabaho. Sabi niya. Kaya yun, sabi ko, tapos may sulat lang akong ginawa na sabi ko sa kanya, hindi ko na sasagutin yung pakay mo ito, basahin mo na lang tong sulat ko. Sabi ko sa kanya. Mga love letter na Sabi ko tapos yung nakalagay sa sulat ko, isinalaysay ko lang doon kung ano ang mga dahilan kung bakit ko siya sasagutin, tapos ang mga expectation ko sa kanya, kaya ko siya sasagutin kasi baka balang araw makatulong ako sa kanya, hindi lang sa aming personal na relasyon, kundi sa pag-angat niya bitaw, pag-angat niya na, rin siya yung, hindi matulungan ko siya, paano siya umangat sa gawain niya ba, doon sa Kilusan. Kaya yun, nag-on kami, tapos, doon sa Kilusan, pag mag-on na kayo, hindi lang kayo lang na, okay na tayo, jowa na tayo, hindi ganyan. Pa kayo sa komite, parang may isang meeting pa doon na ipo-formal pa yung relasyon ninyo, dalawa. Tapos, ano ba yan? Grabe pala. Oo, tapos, kayong dalawa, anuhin pa kayo? Pangutanon ba ka ng Tanungin. tatanungin pa kayo? Ikaw babae, bakit mo ba sinagot Yadi, bakit mo tatanggapin sinasagot si Kajimboy? Ano ba ang mga positibo at negatibo mong nakita sa kanya? Sasabihin mo talaga, ang positibo kong nakita sa kanya, ganito, mabait siya na tao, may potensyal siya na
may potential siya sa gawain niya, tapos tutulungan ko siya para lumago naman siya, tapos ang ano niya, mga negatibo niya, ito naman yung mga negatibo niya, pero alam ko na maigbawan din na yan kasi tutulungan ko siya. Tapos siya din mag-ano sa akin, sasabihin din niya yung anong positibo at negatibo niyang nakita sa akin. Tapos pag formal na yung relasyon ninyo, para rin yung sabihin nga, sige, ngayong araw na to, formal na kayo na magjowa na kayo dito sa Kilusan. Ikaw Yadi, wala nang ibang makapanguyab, wala na makapangligaw. Tapos ikaw, Jimboy, wala na ring di ka na pwedeng mangligaw. Tapos kada 3 buwan, aasisin yung relasyon ninyo kung ano na ang... Ganon? May ganon pa yun? Aasisin. Hindi lang sa inyo lang? Hindi, yung committee talaga ng partido doon sa unit namin yung mag-assess. Yung ano naman ang mga pag-angat ng relasyon ninyo, may maganda bang na tamo sa ninyo, yung relasyon ninyo. Anong mga negatibo at positibong na ninyo sa relasyon? Yun. Tapos yung mga negatibo na makita sa relasyon ninyo, yan yung pupunain ng komite. Na hindi pwedeng ipagpatuloy yan kasi masama yan. Ganyan. Ito talagang meron ding napupuwersa mag-break. Hindi naman pinupwersa. Depende lang kung sila lang, kung may mga problema nga na darating, kung kailangan ng mag-break, ang mag-decision talaga, yun talagang Yung dalawa rin. magka-boyfriend o magka-girlfriend. Hindi yung committee. Kung may mga may mga experience nga doon na mag-asawa talaga na naghiwalay. Tapos ang committee ng partido, tinutulungan talaga sila na magbalikan. Isa pa ang higaan nila, tapos yung asawa at saka hindi na nila kaya ba na isang kubo. Ang ginawa nila, separate sila ng tulugan nila, tapos may mga manggod doon, may regulasyon sa pag-asawa ba na kung magsasabi ka na hiwalayan mo na yung asawa mo, 5 taon pa ang effectiveness ng break up ninyo. Ano pa ulit? 5 taon pa ang kung magdidiborsyo kayo, sabi magdidiborsyo na kami, 5 taon pa, 5 taon pa, depende din sa komite, mag-meeting man yung komite kung nila, kung kung tugutan ba nila ba? Ano ba yan? Kung papayag ba sila na hiwalay kayo. Kung may mga negative, kung 5 taon ang lumipas na wala talagang hindi talaga nagkaayos yung relasyon ninyo, maobliga talaga ang komite na na kayo, separate na kayo. Saka palang final na yung final, oo. Kaya yung 5 taon na yan, hindi pa kayo pwede mag-asawa kayong dalawa kasi wala pa man kayong diborsyo talaga na na ang partido na hindi na kayo pwede hindi na kayo mag-asawa. Ganun pala yun. Oo, ganyan ang mga protocol doon din sa Kaya talaga doon. Yun yung buhay doon sa pag-aasawa at pag-boyfriend at pag-girlfriend. Pero sige, usapang muna tayo love life. So, kunyari nag-break yung magka-unit. Anong mangyari? Magjowa pa lang sila, hindi pa sila mag-asawa. Anong mangyari doon? Tapos nag-break sila. Ililipat yung isa. Kung ka-unit lang sila. Depende. May mga karanasan din na kay kung magbe-break man kayo, kay assess din kayo niyan na bakit kayo magbe-break. Ito ang mga dahilan ba magbe-break kami. I-assess kayo kung okay lang sa inyong dalawa na magkasama kayo sa isang unit, magsama lang kayo, pero pag magsasabi na pwede aalis ako rito sa unit na to, pwede rin. Pwede rin ganun. Magsabi ka lang. So, hindi pa kayo nag-asawa ni nagjowa pa lang kayo ni Jimboy. Pagjowa namin ni Jimboy, yun, magkasama kami sa isang unit. Tapos kahit na magkasama kami sa isang unit, kasi si Jimboy palagi yung umaalis sa kampo. Maraming trabaho yan, pang-militar ng mga pang-militar kasi siya, di ba? Mag-G2. Ang dami niyang trabaho. Puro siya. Mabuti ba yan sa G2 yung mga panikti, yung mga yung G2. Yan yung trabaho niya. Tapos yun, palagi rin siyang umaalis, tapos magre-recon, tapos napakasipag yung tao yan, kahit anong trabaho niya, kinakaya niya ni. Yun, tapos pagka 11 buwan na namin, bali 11 months namin sa relasyon namin,
ano na kami, ikakasal na kami ng mga kasama kasi kaming dalawa na ano nila na pag-usapan nila sa komite ng region na ano kami doon sa West, i-reinforce kami doon sa West. Yun, tapos kinasal kami 2012 hanggang April 2012 kinasal kami pag pag May 2012 pumunta na kami doon sa Zamboanga. Doon na kami tapos doon na kami, tapos 3 buwan lang doon, nabuntis na ako. Tapos pinababa na ako ng mga kasama kasi mahirap kasi yung terrain doon. Tapos baka malaglag yung bata ko. Pinababa na nila ako. Tapos siya lang yung sila lang yung nandun. Tapos po 12, pagka 13, nanganak ako, bumalik ako doon. Pagbalik ko doon, maraming mga marami silang mga experience doon ng mga sagupaan ng army kasi grabe ka doon. Maraming 50-50 doon ng mga kalaban nila doon. Sa West. Sa West talaga. Oo, sa West. Kaya pagka November 2013, kami sa mga kasama, nagpaalam kami sa mga kasama na uuwi na kami dito sa NCMR. Ayun, naman sila, okay naman sila. Tapos umuwi na kami rito. Pag uwi namin dito, 2013, last December, pagka January, na kami, nasa RSDG Compact na kami. No, sige, ikwento mo nga kasi 13. kwento niya yung RSDG Compact, pero ikwento mo nga yung ano ba ang RSDG sa mundo ng NPA? Ang RSDG Compact sa isang rehiyon, siya yung siya yung isang kamao, kamukmuk na kamao ng region. Ang gawain niya, gawaing militar lang yung nakasentro yung gawain niya. Yung sabi ni kasama na 70% yung gawain. Tapos ng mga panahong yan, 2013, yan yung formasyon pa yung RSDG Compact. Tapos pagdating namin dyan, kasi may mga problema sa mga commander nila noon, si Jimboy yung pagpunta namin, automatic siya naging platoon leader. At saka ako naging finance officer. Bali, kung may kung may mga budget kami sa unit namin, ako yung naghahawak. At saka automatic na din ako yung nagiging SO sa platoon namin. Automatic na ako. Dalawa yung tahas ko. Finance at saka SO. Sige, ikwento mo muna ang trabaho ng isang finance officer sa isang unit ng NPA. Ang finance officer, depende man yan. Kung territorial unit ka na finance officer, ang trabaho mo ay pwede ka na ng buhis. Pwede ka hingi ng buhis sa mga mayayaman sa lungsod at syudad. Tapos Ginawa mo yon? Yan yung kaibahan sa amin kasi territorial unit yan na gawain. Kami kay vertical unit man kami, ang kami na vertical unit, hindi kami pinapayagan ng sentro, ng region na buhis. Yung pera namin, automatic sa region galing yung pera namin, yung budget namin. Sila yung nagtutustos ng pangangailangan namin. Hindi kami nila pinapayagan na manghingi-hingi. Plaids, pwede mga plaids, yung mga pakunti-kunti na mga hinihingi, pero yung mga malalaki na talaga hindi pwede. Yun. Tapos sa aking pagka-finance officer, ako ang nagpapasiguro ng ng pera namin, budget namin. May mga panahon na limang buwan na budget namin, tapos ako yun ang papasiguro na yung budget namin sa militar, kung mga pangangailangan, budgetan ko, yung sa aming medical na mga pangangailangan, matustusan din, tapos sa aming pagkain, at saka yung logistika ng mga kasama, mga damit, iba pang mga pangangailangan ng mga kasama. Ako yun ang nagbabudget para Anong pinakamahirap na trabaho ng isang finance officer na nagkakasya ba palagi yung binibigay? Hindi Ang nagkakasya. budget? Ang pinakamahirap talaga pag wala ng pera, tapos wala nang makain ng mga kasama, tapos
ang ginagawa namin pag wala na kaming pera, kay ano na lang, yung mga, manghihingi na lang kami ng mga mga kamuting kahoy, mga kamote sa mga tao na ano namin, malapit sa amin, para may makain kami. Kasi may pera nga, pero hindi naman automatic na dumadating sa amin kasi lalakarin mo pa, tapos idadaan pa sa highway, mahirap na mahirap. Sabi naman ang mga kasama sa sentro na kunin niyo yung pera niyo, nandoon sa sabi, depende kung lalakarin o pupuntahan sa mga kasama lang magkita yung mga kasama sa bundok kung saang RP, saang rallying point, magkita. Yan yung mga yung mga karanasan ko. Tapos Ang dami mo nang na-handle, liaison, supply officer, finance officer, and then sa susunod na yugto ng buhay mo, political officer ka na, di ba? oo. So paano ka naman napunto sa mundo ng political officer? Yung panahon na yan, yan ang pinakamahirap na gawain na ko talaga na experience ko kasi yung 2017 yan yung panahon na pag usbong ng kilusan dito sa Mindanao. Tapos yung mga may PO talaga kami sa RSDG Compact na lalaki, tapos na desisyon na ng ng komite ng partido ng region na siya ang isa sa ipapasa doon sa Visayas yung mga panahon na yun. Tapos nag-leave pa ako sa ikatatlong anak namin ni kasama. Umalis na siya. Sabi niya sa akin na nadesisyon na ng komite ng partido ng rehiyon na ikaw ang mag-PO dito sa unit natin. Tapos ang nangyari noon, nadalawa yung trabaho ko. Naging finance officer ako at saka nagiging political officer din ako sa unit namin. Samantalang si kasamang Jingboy, siya yung patuloy na nag-company commander namin kasi lumaki kami. Nagiging 55 kami hanggang naging 68 kami. Laki. Lumalaki. Tapos yung mga platoon namin nagiging 35, 30 plus yung mga ang pangangailangan namin matustusan kasi sa noong una yung budget ng isang hukbo, ang isang araw niya 50 pesos. Isang hukbo. Then i-divide ko yun yung namin, yun yung tapos So lahat na yun yung 50 pesos, kung yung 50 pesos noon, nandun na yung kape. lahat na. Logistika, lahat na. Pero kung malaki talaga ang pangailangan sa example, mga damit ng mga kasama, mag-request ka lang sa region na hindi namin to, kung deductionan pa yung budget namin sa pagkain, ang laki ng pangangailangan namin kasi malaki kami. Magbigay naman ang mga ang komite ng region, ang sentro, magbigay naman sila ng pera para sa logistika at iba pang pangangailangan, kung gamot at saka yung himan militar. Yun. Tapos yung yung mga panahon na political officer na ako, mahirap kasi comprehensive yung trabaho ng political officer. Hindi ka lang tumatanaw sa unit mo, kundi sa panglabas din ba? Yung panglabas na gawin, kung gawaing masa, kung at saka yung gawaing militar. Kasi kami, ang nag-unang trabaho namin, gawaing militar man, bali ako ang isa sa isa sa kanang nag-iisip kung paano. Talagang kasi, pero talagang mag-asawa kayo, buti hindi kayo pinupunan noon, mag-asawa. man kami, maraming mga issue doon sa bundok na maraming mga mag-asawa doon na hindi talaga nag-oobra yung leadership nila sa unit kasi nag-aaway sila na kami ni kasama Jimbo, hindi man kami nag-aaway. Yung relationship namin, wala kami record sa mga kasama na ganyan ba. Kaya nag-sustain yung namin, pag leadership namin sa mga kasama kasi mabuti yung relasyon namin kay parang kasama talaga yung namin. Yung, parang professional na Oo, kasama. Tapos kahit yung mga kasama, mga tatanungin, hindi kahit nga sa pag-aaway ng personal, hindi nila maririnig yan. Kasi yung kung mag-aaway kami lang makakarinig. Hindi namin isinapubliko yung namin. Kasi parang doon sa bundok kasi, na, parang ko sa isip ba na, kung araw, organisasyon yung trabaho mo, tapos kung gabi, yan yung araw, yung trabaho mo bilang isang asawa. Ganun ba yun? Oo. Sige, sandali nga muna. So wala kayong kuryente doon, di ba? Wala, oo. Pero may mga kampo kayo na may kuryente. May generator kami, pero sa amin sa unit, wala talagang generator.
pupunta lang kami sa mga unit na may mga generator, doon kami nakiki-charge, mga power bank lang yung mga dala-dala namin. O kaya, bibila kami ng mga maraming mga battery, yung disposable na, yung mga, ano na battery ba, everyday, yan yung mga ano namin. Pero kunyari, hindi, ano nga eh, kasi, di ba, ganito, padilim na. Nakakain na kayo niyan, di ba? Buhay, ano muna to? May buhay, mga ano buhay yan eh. kampo. Oh. May mga oras yan sa pagkain eh. Anong oras pagkain? Kasi may ano man diyan, may mga yung una may mga ano man, may mga weekly na mga trabaho. Kailangan sa isang araw may oras personal at may oras sa organisasyon. Di ka pag gising mo sa alas 4, kailangan nakapack up ka na at saka nag-exercise ka na. Pagkatapos mo mag-exercise, alas 5:30, may mga nakaluto na, kakain ka, mangapi ka, tapos kakain ka. Alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, yan yung oras mo, personal mo na oras. Diyan ka maliligo, diyan ka anong gagawin mo personal, anong gawin mo. Pagka alas 8 hanggang alas 11:30 ng umaga, yan yung organisasyon. Kung ano yung trabaho mo diyan sa organisasyon, trabahuin mo yan kung ano ang tahas mo, yung atas mo. Tapos alas 11:30 hanggang alas 1:30, yan yung sarili mo naman, yung ano mo, kakain ka, matutulog ka, ano yung gawin mo. Talaga, may ganun talaga kayo na schedule talaga na ano? Oo, tapos alauna hanggang alas 5, yan yung organisasyon. Alas 5 hanggang iyon na yung sayo na yun. Yung, ano. Pero may shifting naman sa gabi. May ano pa ka pa rin. May 30 minutos ka na oras para magwardya. Well, exempted yan. Kahit official ka, magwardya ka. Pero maaga kayo natutulog. Maaga, alas 6. Hindi naman nandiyan ka na sa sa kubo mo, tapos kasi hindi na mag-ingay. Tapos Ako hanggang ngayon kasi maaga ako natutulog dahil sa gano'n na doon sa buhay bundok ba na walang kuryente, walang nag-operate kami. Wala, tulog talaga na maaga. Oo, yan yung buhay doon talaga. Yun, tapos yung ang focus talaga sa trabaho ko sa sa political officer is talaga yung ako yung parang dual leadership kami sa organisasyon namin ni Jimboy, dual leadership. Bali kung ano ang mga kailangang kami kasi yung kalihim na automatic ng committee namin. Kami talaga ang inaasahan ng mga kasama na arugain yung mga kasama. Tapos ako ang nagunang arugain pala ang term nyo doon, arugain yung kasama. Yung paano mapalambo, yung paano siya mapaangat yung kamulatan niya ba? Tapos ako ang pinakauna kong gawain sa political officer is sa mga kasama, ako talaga yung nag-agitate sa kanila na ganito gawin natin, dapat tayo mga agitate na mga pasulong na mga agitate na mga kasama. Tapos sa gawaing militar naman, kasali naman ako sa magdi-discuss kung anong gawin na doon. May mga suggestion din ako kasi pag may gawaing militar, hindi man lang kami na unit ang magsasagawa niyan. Join unit man at saka may mga malaki pa na mga commander militar na magsali. Yun. Tapos makasali lang ako sa mga discussion pero hindi talaga yung idea ko yun yung papatupad. Depende kung ano ang ng mga kasama. Yun. Yun ang Tapos sa amin sa unit kasi namin ginagawan kasi kami ng programa ng komite ng partido sa rehiyon. Sa isang programahan, sa isang programa. Kunwari, 6 na buwan. Ito yung gawain ninyo, IPO, politika, IPO, ideolohiya, politika at organisasyon. Ito yung gawain ninyo. Sa ideolohiya, ito yung gawain nyo. Politika, ito yung gawain nyo, ganyan. Tapos, ako na kalihim at PO ng aming unit, ako ang palagi nagre-review ng mga atas namin sa sintro. Ako naman, ito, hindi pa natin ito napatupad. Anong gawin natin para mapatupad ito? Tapos may committee kami sa partido, sa unit namin na yun yung mga tao na collective na mag-meeting para mahisgutan, para madiskasan namin kung paano maipatupad yung atas sa amin sa nataas na organo. yan ang third episode ni Kayadi.